pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa na ipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin, noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Zacarias 9:9-12. Magalak ka ng husto o anak na babae ng Siyon. Sumigaw ka ng malakas o anak na babae ng Jerusalem. Narito ang iyong hari ay dumarating sa iyo. Siya ay matuwid at matagumpay, mapagpakumbaba at nakasakay sa isang asno, sa isang batang asno na anak ng asnong babae. Siya ay magsasalita ng kapayapaan sa mga bansa. Ang kanyang nasasakupan ay magiging mula sa kabilang dagat hanggang sa dagat at mula sa ilog hanggang sa mga dulo ng lupa. Dahil sa dugo ng aking tipan sa iyo, ay aking palalayain ang iyong mga bilanggo mula sa hukay na walang tubig. Ang matuwid at matagumpay. Nang pumasok ang Panginoong Hesus sa Jerusalem, siya ay isa ng haring matuwid at matagumpay. Ngunit siya ay dumating na mapagpakumbaba na sakay ng isang asno. Kahit na siya ay ipinagbunyi ng mga tao, kailangan pang matupad ang kasulatan na siya ay magdurusa, ipapako at mamamatay sa krus at muling bubuhayin makaraan ang 3 araw. Siya ang matuwid na ibinigay ng Ama na handog na kabayaran para sa kasalanan ng sanlibutan. Hindi lamang siya namatay, siya ay muling binuhay ng Ama upang tayo'y ariing ganap. Awit 118, 11-24. Buksan ninyo sa akin ang mga pintuan ng katuwiran upang ako'y makapasok doon at makapagpasalamat sa Panginoon. Ito ang pintuan ng Panginoon, ang matuwid ay papasok doon. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat sinagot mo ako at ikaw ay naging kaligtasan ko. Ang batong itinakwil ng mga nagtayo ay naging panulok na bato. Ito ang gawa ng Panginoon. Ito ay kagilagilala sa ating mga mata. Ito ang araw na ang Panginoon ang gumawa. Tayo'y magalak at matuwa. Ang batong itinakwil. Nang siyasatin tungkol sa pagpapagaling ng isang lumpo, si Pedro, na puspos ng Espiritu Santo, ay nagsabi, dapat malaman ninyong lahat at ng buong sambahayan ng Israel na nakatayo ang taong ito sa inyong harapan na walang sakit, sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret na inyong ipinako sa krus at binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Itong si Jesus, ang bato na itinakwil ninyong mga tagapagtayo, ang siyang naging batong panulukan. Walang kaligtasan sa kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Pilipos 2:8-11. Palibhas ay natagpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod, sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Ang nagpakababang Diyos. Ang Panginoong Jesucristo ay Diyos, ngunit hindi niya pinanghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Siya ay naging tao at ayon sa utos ng Ama ay inialay niya ang kanyang sarili na handog na kabayaran sa kasalanan ng sanlibutan. Siya ay namatay sa krus, ngunit siya ay muling binuhay ng Ama. Ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa kanyang pangalan ay lumuhod ang lahat, at ipahayag na siya ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Juan 12:20-24.
Kabilang sa mga umahon upang sumamba sa kapistahan ay ilang mga Griego. Ang mga ito'y lumapit kay Felipe na taga Bethsaida ng Galilea at sinabi sa kanya, "Ginoo, ibig sana naming makita si Jesus." Umalis si Felipe at sinabi kay Andres. Sumama si Andres kay Felipe at kanilang sinabi kay Jesus. Sinagot sila ni Jesus, "Dumating na ang oras upang ang anak ng tao ay luwalhatiin. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mabatay, ito ay mananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, ay nagbubunga ng marami." Ang nagbubunga ng marami. Nagkatawang tao ang anak ng Diyos upang mamatay para sa kasalanan ng sanlibutan. Siya ay naparito para sa lahat, sapagat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Nang lumapit ang mga hentil kay Jesus, sinabi niya na dumating na ang oras para siya ay luwalhatiin. At iyon nga ang nangyari. Siya ay namatay, ngunit makaraan ang 3 araw, siya ay binuhay na muli ng Ama. Dahil dito ay ipinangaral sa pangalan niya ang pagsisisi at pagpapatawad ng kasalanan. Siya na isang butil na natanim at namatay sa lupa, ay nabuhay at nagbunga ng marami ang mga makasalanan na naligtas. Niluwalhati ng Ama. Ang pagdating ng oras ay pagdating una ng oras para ang Panginoong Hesus ay mamatay sa krus. Sinabi niya, "Ngayon ay nababagabag ang aking kaluluwa at ano ang aking sasabihin? Ama, iligtas mo ako sa oras na ito. Ngunit dahil dito ay dumating ako sa oras na ito. Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan." At dumating ang isang tinig mula sa langit, "Niluwalhati ko na at muli kong luluwalhatiin." Sinabi pa ng Panginoong Hesus, "Ngayon ang paghatol sa sanlibutang ito. Ngayon ang pinuno ng sanlibutang ito ay palalayasin. At ako, kapag ako'y itinaas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay papapalapitin ko sa aking sarili." Ito'y sinabi niya upang ipahiwatig kung anong uri ng kamatayan ang ikamamatay niya. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay, inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama. Salamat dahil kay Kristo.
kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.